Ano, mainit na ba ulo ng lahat? Hindi mainit ulo. Hindi mainit ulo? Good vibes lang ako. Alas stress na. Yung motor ko nga, nag-tantrum. Anyways, pag mainit, gutom. Mag-convenience store tayo ngayon na food trip. Kasi nung nakaraan, kinumpara lang natin yung Japan tsaka Pilipinas. Ngayon, mag 7-Eleven tayo, mag Lawson tayo, tsaka Family Mart. 7-Eleven muna tayo. Okay, first stop, 7-Eleven. Walang tao. Uy, ginagawa niya entertaining, pre. Ito, tinan mo. Spaghetti, pare. Beef bulgogi. Ito yung bibiling ko, pre. Spam, egg and cheese. Outside. Outside mafia. Not sponsored. Tuna macaroni. Yung isa napapansin ko, yung maitim. Parang ine-effortan niya masyado. Comment nga kayo guys kung sa tingin nyo genuine ba yung mga galaw-galaw. Ito yung favorite ko sa 7-Eleven. Ito na lang ako, meatball soup. So, nakamagkano tayo? 398. Kainin na lang natin to sa pick-up, pre. Oo, pwede. Saan ba pwede pang next, Lawson? Parang dessert tong side na to. Pero may mga Filipino food din. Ako, magpo-fruits ako isa. Pre, masarap talaga to. Caesar salad. Oh, ito akin. Mangga. Sa akin ito, guro-guro. Saka po isang order ng 2-piece chicken steak. Lawson afternoon. Lawson afternoon. Ngayon ang service. Magkano po? 421. Ano boy? Uncle John's? Hindi ka kasi sumasama sa akin. May sariling vlog tong dalawa. Tinanong ko lang pre kung ano yung agitated daw. Tapos sabi, tanga. Hindi ka kasi nagsasama. Pili tayong pampalamig ng ulo ulit. Ano po available yung toppers? Hot chicks, Shanghai, dinuguan. Shanghai na lang po. Isa rin dinuguan daw ate. Pero yung kariman, masarap yan. Ma'am, isang kariman tuna milk. Tsaka isang ice cream, tsaka isang siomai. Okay, so ang mga in-order, dinuguan, Shanghai, tuna milk, tsaka ice cream. Ito, monta dyan mo na yan. Ako muna. So, mga binili ko, pre. Beef yakiniku from 7-Eleven. Spam and cheese from 7-Eleven. Mixed fruits, Lawson. Tuna milk from Uncle John's. Outside. Ako, Caesar salad galing sa Lawson. Meatball soup sa 7-Eleven. Uncle John's, dinuguan. Ako bumili ako ng tortang talong sa 7-Eleven, guro-guro sa Lawson, uy, siomai sa Uncle John, tsaka ice cream. Oh, ako, Uncle John, Shanghai. 7-Eleven, tuna macaroni. 7-Eleven, outside. Lawson, mangga. Green mango with chili sauce. Tapos, meron tayong chicken galing. pala. Saan to? Lawson. Ayan, chicken. Kita ba? No, yung unahin ko. Tuna milk, pare. Sarap. Sarap din. Sarap to mainit. Kamusta yung kit yung kinakain mo? Sarap, pang merienda. Ito, dinuguan. Sarap. Tikman nyo guys. Hindi naman yan yung kinakain mo kanina. Yung Shanghai ang sarap. Sobrang sarap nung Shanghai. Walang amo. Bro, may na-date na kayo sa convenience store. Parang hindi mo siya masasabing date kasi. Pag Meet up lang, no? meet up. Iba talaga. May lasang ano siya eh. May na-date na kayo sa convenience store, pre. May nalibre. Wala pa. Usually pag convenience meet up siya bago kayo mag-date. Kayo ba, guys? May na-date na ba kayo sa sa convenience store? Comment nyo nga below. Ano ba mga katabi ng convenience store? Eskwelahan. Mercury Drug. Opisina. Ako yung ex ko dati, doon kami nagkikita eh. Sino? Sa mini stop. Kailan ka ba uling kinilig, pre? Kinilig? Hindi na ako kinikilig, pre. Ngayon kasi sa edad ko na to na 26. Ano na? Armanhid na. Namimiss mo naman kiligin, pre. Oo, pre. Kasi parang hindi na ako nagka-crush ng yung crush na kagaya ng dati. Ewan ko ba? Hindi na ako ganun eh. Namimiss ko nga. Ba't kaya? Anong kaya nangyari sa'yo? Mamature lang siguro. Nasasanay ba? Or nag-iiba yung priority mo. I mean, ang play mo kasi ngayon career. So, di mo pa mabigyan ng time yung kilig-kilig. Kinikilig ako, pero hindi ako kinikilig in a sense na kunwari ako lang mag-isa, tapos iisipin ko yung mga ganun. Ikaw, Adrian, kinikilig ka pa naman. Oo, kilig na kilig talaga ako lagi, always. Ikaw rin ba, Kit? Parang Kit? Oo, may times Sawa ng kiligin? Hindi. Yung kilig na minsan wala na talaga. Tapos sumusulpot-sulpot siya may time. Kasi nasa matagal ka ng Minsan kasi pare, ang kilig, minsan ikaw ang gagawa eh. Tama yan. Oh,
Ba't may hater? Hair! Kasi minsan, alam mo naman ng tao, hindi nila ano yan, hindi nila sadyang, hindi ko na pala napapakilig tong partner ko, hindi ko na pala minsan hindi nila alam yun eh. Kahit ikaw di ba? Oo. Ako, recently lang ako kinilig uli eh. Ikaw pre, maliban sa relasyon, saan ka pa kinikilig? Kapag may nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Actually, tama naman. Hindi lang naman love life yung kilig eh. Eh sa mga haters, pre, anong gusto mong sabihin? Kaya naman. Yung wala ba dito, consider mong hater mo? Ay hindi, ano lang yun, intindihin mo na lang din. Kasi syempre, may edad na rin yung tao eh. Yun na lang yung coping mechanism niya. Pero pre, yung babae talaga na nagmahal ka, kailan yung huli? Sumakay ka kaya dyan. Nagtatanong lang eh. Nito lang. So, ex mo yun, yung ex mo. Nag-ex ka na ba, Adrian? Oo naman. Ilan na? Dalawa. Ikaw, wait. Ilan na naging ex mo? Isa. Pero yung isa kasi, parang sobrang puppy. Parang super high school. Hindi ko siya consider. Early days. So, hindi ko siya consider na kami talaga. Ikaw, ilan na naging ex mo? Yung totoo, isa lang. Pero yung mga wala-wala, yung naging girlfriend ko, kunwaring girlfriend lang, so, 5. Tingin nyo, ba't may mga nagbabalik ang mag-ex? Nakakamiss din kasi, pre. Huwag ka na kung Nakakamiss eh. Siyempre, pagising mo sa umaga, kausap mo. Pre, may kakilala nga ako. Yung ex nagpaparam, tapos minsan may may nangyayari pa rin. Tapos tinatanong mo, bakit ba't ganun? Ba't ini-entertain mo pa rin, ganyan-ganyan. Nami-miss daw nila. Hindi naman sila nagkakabalikan, parang lang. Parang no, na-miss lang. Ang sakit naman nun. Nakakatakot yung pre sa yung mangyari. Kaya pala yung iba mga nanliligaw pag tinanong ng babae, ilang years ka na ex mo? 5. Tinitigil na bigla. Kasi red flag daw. Ako, red flag ako nun, 8 years. Maraming tanong yan, tsaka dapat dyan napapasok yung kahit papano. Alam mo yung mga accounts nyo kahit papano. Kung ganun, dapat medyo napapakialaman nyo ng konti. May mga nagkakabalik ang mag-ex na rin eh, no? Nagiging sila na talaga. Oo. Ikaw pre, okay sa iyo. Kunwari, matagal kayo nagkahiwalay nung ex mo. Meron ka namang ex na ex mo lang, pero meron kang ex na talagang love na love mo eh. Yung Totga. Si pre? Si Heart tsaka si Jericho. Yun yung mga ganun ang nakakatakot. Ayoko ng ganun. Artista yan eh. Yoko dyan, gusto ko yung Miko saka Ay! Miko saka yung ADB niya. Pero feel ko kaya nagbabalikan kasi familiarity nung relationship. Pero ba't kasi nag-break? Yun muna. Nag-break, di ba? Ba't mo babalikan? Ano ba yung mga reason para hindi nabalikan talaga? Yung behavior hindi binabago. Niloko. Yun, niloko. Third party. Cheating, third party. Pero feel ko, walang ganun. Yung mga problem. Nasa tao talaga siya. O kahit anumang naging problema. Kung babalikan. Minsan yung bugsuri ng damdamin eh. Hindi mapigilan eh, no? Iba yung yung nanahan ka na eh. Lalim nun ah. Nanahan na yung pagmamahalan nyo. Nandun na eh. Tapos nagkaroon lang ng problema. Mas iisipin mo. Siyempre, diba, ang ganda nun eh. Relationship nyo, ang saya eh. Tapos biglang sinipa kayo ng Parang problema. Ano ba yung inaano mo? Diba? Parang alam mo yung sinasabi. Ano lang to, general to. Sa lahat to. Sinipa kayo ng problema ngayon. Eh, yung problemang yun, bago. Ang hirap niyan. Bibitaw kayo niyan. Hindi, walang bibitaw. Ayun na nga, bumitaw na nga. Naging ex na eh. Tapos, doon lang nila na-realize, yung problemang yun, ano lang naman yun eh. Kaya namang pag-usapan. Ano masasabi nyo sa yung magiging mag-friend pa rin yung mag-ex? Totoo ba siya o hindi? Tinry ko eh. Pero feeling ko, bihira yung magiging pareho kayo. Laging isa lang yung pwede. Oo. Magkakilala na lang kayo. Magkakilala. Oo, magkakilala. Pero yung parang balik sa tapos mamimit niya yung current mo, parang hirap nun eh. Gusto sabihin niya pa na, Di, wala lang yan. Naka-move on na ako. Tapos tatalikod. Pre, tapos meron pa. Diba, mag-ex na. Tapos yung naging boyfriend ng babae, nasa isang circle lang din. So, anong nangyayari? Kunwari, nasa isang community lang sila eh. Nangyari minsan sa mga trabaho, nagkakasama yung mag-ex. May nakikita akong ganun. Sa'yo okay lang yun? Hindi, pre. Hindi, kunyari walang choice, kailangan nyo mag-work. Hindi. Magre-resign siya parang. O lilipat. Hindi naman paano ba? Lipat ka na lang ng work? Paano kung pre? Andun yung sahod na talagang Paldo? ibigay talaga. Binibigay yung cheque? Mahirap yun. Pero dapat yung pag-a-assure mo sa kanya, maayos. Tsaka dapat, kapag meron siya mga natitrigger na bagay na huwag kang magagalit. Para kasing pag sinabi mong wala lang, parang sinabi mong manhid yung utak mo na hindi magpuproduce ng thoughts pag nakita mo yung tao. Oo. Kahit nga makita mo lang yung picture, marinig mo yung pangalan, maamoy mo yung amoy, meron yan eh. So ano pa yung ka-work mo? Tsaka ano yun, pre, imposible ang nagharapan sila. Yung mga biruan, Lalo kung tropa mo si Mags. Aray ko! Titigan mo nga sa lips.
Hindi yun about maturity or insecurity. Kasi insecurity, natural naman yan sa tao. Pero ang masakit kasi yung partner mo, nai-insecure na nga siya, didigdigin mo pa na, huwag ka nga kasing insecure. Yung ganon, dapat siya, ina-assure mo siya na tinatanong mo muna siya, okay lang ba sa'yo? Mag-update naman ako, ganito, kung di ko komportable, ganyan. Pero kung wala talaga, kung nahihirapan ka talaga, ano bang pwede natin gawin? Ang masakit kasi yan, kaya nag-aaway kasi dinidisregard mo lang yung feeling niya porque meron kang rason. Minsan kasi, yung logic, hindi porque nasa logic ka, nasa tama ka, tama na yun para sa relationship nyo. Kailangan ka sa feelings eh. Minsan yung lalaki parang, tama naman ako nasa rason naman ako Pero syempre, hindi mo minsan kinoconsider naman yung partner mo, anong nararamdaman niya, which is importante naman sa relationship. Paano pre, kunyari, may ex ka sa dance community. Oh. Tapos sinabi ng jowa mo na, huwag ka na sumayaw. Oo nga, so may ex ka sa dance community kasi dancer ka. Tapos sinabi ng current mo, layo siya. Sa grupo, hindi naman napapayag ng ganun. Pero syempre, hindi ako sasayaw hindi ko siya gugrupuhin. Kunwari, sa mga classes, pag nandun siya, kunwari, hindi ko alam, mag-update ka agad ako. Uy, nandito si ganun na, hindi naman ako lumapit, ganyan. Tsaka sasabi ka ng, uunahan mo na siya. Tsaka ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na masakit yun pag ginawa sa'yo, wag mo na rin gawin sa partner mo. Paano pag naging kayo ng matagal? May tropa kayo, may tropa ka. Tagal nyo naging isa. May mga naging close ka dun In touch ka pa rin ba dapat? Or dapat yun, ka na rin, kalas ka na rin sa mga close friends niya na naging friend mo nung Magandang kayo. question yun Pasa ko dun. Cut na rin yun. Madali lang yun Siguro kung tropang lang, yung tamang kakwentuhan lang, ganyan katanguan. Hindi na yung para magkikita kami. Tapos tapos magkakaroon ng chances na magkikita yung dalawang mag-ex. Hindi na. Sa akin parang okay lang. Pero hindi na yung super, kumbaga medyo na din, iwas na rin ng content. Kasi alam mo naman, pag nagdikit kayo, kasunod niyan yung mag-ex na Ang mahirap, magtropa kayo bago naging kayo. Pipili na ngayon. So paano ngayon na naging ex kayo? Iiwan mo ba lahat? Kasi once na iniwan mo siya, Pati lahat yun. Cut na nga din nga yun. So yung mga tropa na yung bahala mamili. ikaw pa ngayon tuloy ang Kasi lalayo kay babae yun. Tama. Ikaw nga, adjust. Ikaw lalaki. Pero meron kasing nagbe-break na okay sila. Kumaga maayos yung breakup. Pero magkakat pa rin para makamove on agad. Ako kasi sa akin, pre, iwas Ako kasi personally, pag ako nagkaroon ng ex, meron pa rin talaga Kasi pag girlfriend ko yung tao, talagang in love na in love ako doon. Ganon siya. So, ibig sabihin, basta. Hanggat maaari. Talaga, hiwalay talaga. Ako ayoko lang ng bad blood. Kunyari, sa ex ko, hindi maganda yung nangyari sa amin. Medyo makimkimin kasi ako Ayoko lang nung kunyari, nasa area ako noon. Ayoko nung ganong energy. So, gusto ko maayos yun. Yung may Para wala iwasan, kang Hindi man ako makikipag-ayos sa'yo, pero at least gusto ko lang malaman mo na, okay na ako set tayo, gano'n. Para kung sakaling magkita kayo. Walang Hindi o kaya awkward. makita mo yung tropa niya, naging tropa mo. Ako kunwari may girlfriend ka, tapos yung ex ng girlfriend mo, nasa isang vicinity. Ito nga pre, ito real story. Kakain kami sa restaurant, kakain kami pamilya kasama yung girlfriend ko. Late ko na nalaman, nasa pinto na kami. Accountant pala dun yung ex niya. Sinabi ko ngayon sa airpods ko, di okay lang ba, ganyan. Nauna dun yung kapatid ko, na kami nuna. Tapos parang ayaw na nila lumipat. Pagka-park namin, bumulon sa akin yung girlfriend ko. Diyan nag-work yung ex ko. Ha? Bakit? Aray. Di, okay lang naman. So, sinabi ko sa family ko. Sila na nag-suggest na, lipat tayo. Oo, hindi man pwede yun. Kung ako yun, lalaban ako doon, pre. Doon ako kakain, pre. Kahit accountant siya, ayoko yung manager. Ano yung tanong mo? Ganun ba yung nasa same circle? Nasa same vicinity yung yung ex mo tsaka yung girlfriend mo tsaka ex niya. Ano yung mga behavior na maiinis ka? Ano yung dapat niyang hindi gawin para hindi ka magalit? Kunwari ako nandun ako. Kasi isang lugar lang, for example, may event. Run, mga ganun. Kunwari ako nandun ako. Yung si Miko, may tropa ako. Well, syempre, yung pinaka-obvious, yung kung magpapakyut siya. Alam mo naman yung babae pag nagpapapan. Pre, yung shota mo, gagawa ganyan dun. Kunyari, pan-run, pawis, nag-ayos ulit, nagpicture pa ng medal. Babad trip na ako pag ganyan. Kunyari, tumatakbo na lang, wala akong may example tumatakbo lagi yung girlfriend mo. Every pan-run, umuwi agad. Nalaman mo nga, doon si Miko, yung tropa mo, doon yung ex. Na-extend yung uwi, mga isang oras. Umikot ulit, mabalik naman. Yun, na ako doon. Parang, ba't di ka pa umuwi? Andiyan na nga. Hindi naman agad na uwi ka agad. Siguro papasok yun sa sinasabi niyang assurance. Yun din. Na kung mag-message siya gano'n, uy, paano nabalitaan ko, nandito yung ex. O kaya yun, sa Strava kasi parang Facebook yun. Nag-like yung ex after ng run. Putulin ko pa ano. Tumakbo siya, pabalik sa nakaraan. Ang masakit kasi dito, yung sa mga ganyang sitwasyon,
Nasa ano tayo eh. Hindi, nasa... Ayun na, matagal-tagal to. Hindi, nasa generation kasi tayo na dinidemonize yung mga nagsiselo. So na parang, teka lang, tao lang din naman ako. Anong gagawin ko dito? Bad trip ako eh. Kanino ko ngayon sasabihin? Sa ex mo rin. Kanino ko sasabihin? Doon na mag-uumpisa yung bad trip kausap, bastos kausap. Kasi nga, takot siya na sabihin eh. Siguro yung nag-usap rin na ano lang, kamusta na? Uy, kamusta na? Ganun lang. Alam mo Kamusta naman na sila, yun. ano? O sige, ingat, yung gano'n, oh. Tapos sinabi sa'yo, uy, nakita ko pala yung ex ko, pero nag-hi hello lang kami. Tapos kinalabit niya ako. Mas nakakainis kasi kapag sinasabihan ka ng ano eh. Ano ba yan? Ang insecure mo naman, ganyan-ganyan. Yun yung masakit. Kayo ba? May mga ex ba kayo na nakabalikan nyo na? Na kinukulit ka pa rin? Meron din ba kayong mga idadagdag doon na? Ano ba? So tingin nyo, pag ex ba, ex na ba? Or pwede pang, may mga hilot pa ba dyan? Comment nyo naman below. Nahuli niyo sa ano, no? Nag-jogging. Nag-jogging ka ba talaga? Nandun yung ex mo eh. Pero neto, tiga may Strava ko. Ang layo. Ayun pula, may taga-takbo. Ay, sinakaw yung cellphone! Next level kaguhan na yan.